3 taon nang walang anak, nilabag mo ang isa sa 7 dahilan ng pagtatakwil. Ligpitin mo ang mga gamit mo. Bumalik ka sa pamilya mo. 3 taon nang walang anak. Joe Chumo, 3 taon na tayong kasal at hindi kita iniwan kailanman. Kung bakit wala akong anak, problema mo na iyon. Hindi kailangan ng pamilya namin ang inahing hindi nangingitlog. Lumayas ka. 3 taon akong nagpakapagod araw at gabi para sa pamilya Joe. Sa huli, biro lamang pala ang lahat. Sa totoo lang, gusto mo lamang ibigay sa anak ng Imperial Censor na si Liu Yanyan ang pwesto ko, hindi ba? Dahil alam mo na, huwag mo nang patagilin. Isa ka lamang anak ng mga ngalakal, hindi ka nakarapat dapat sa akin. Kapag napangasawa ko si Yanyan, mabilis akong angat sa tungkulin. Aalis ako at ibibigay ang pwesto kay Liu Yanyan. Pero tatanggapin ko lamang ang kasulatan ng maayos na paghihiwalay. Su Wanqing, may hangganan ng pasensya ko. Huwag mo akong piliting patayin ka. Sige, patayin mo ako. Patayin mo ako. Kapag pinatay mo ako, pangalawang asawa lamang si Liu Yanyan. At hinding-hindi siya magiging tunay na pangunahing may bahay. Paulit-ulit mong sinasabing mahal mo ako. Pero ayaw mong ibigay ang pwesto ng pangunahing asawa. Isa ka lamang makamundong, malupit na babae. Hindi ka kailanman karapat dapat maging may bahay ng pamilya Joe. Tingnan natin kung hanggang kailan ka makapagmamatigas. Joe Chumo. Ang utang mo sa loob ng 3 taon ay sisingilin ko sa pamilya Joe, kasama ang tubo. Joe Chumo, tao ka pa ba? Toon, isa ka lamang hamak na magsasaka. Sa sirang kubo ka nakatira. 3 mo lamang ang bukirin ninyo. Kulang kayo sa pagkain at damit. Ang pamilya So ang nagbayad sa utang ng ama mo. Kami rin ang nagpalibing sa kanya. Ang pamilya So ang kumuha ng manggagamot para sa ina mo. At ako, si Su Futay, ang gumastos sa pag-aaral mo para sa pagsusulit pang imperyo. Ipinaghanap kita ng mahuhusay na guro. Kami ang nagayos ng lahat ng koneksyon mo. Lahat ng ginastos mo sa labas nitong 3 taon ay sagot ng pamilya So. Kung hindi, sa liit ng sahod mo, matagal ka nang nagutom. Kinain mo ang pagkain namin at ginastos ang pera namin. Pinakasalan mo pa ang anak ng pamilya So. Ngayon, gusto mo pa siyang itakwil. Huwag kang mangarap, Ginoong So. Sa magandang salita, biyenan kita. Pero sa totoo lang, isa ka lamang karaniwang mamamayan. Hindi ka lumuluhod sa harap ng isang opisyal. Nararapat kang hagupitin. Wala kang utang na loob. Kasalanan kong nabulag ako, at pinili kitang maging manugang. Matandang Su, huwag kang magkunwaring napakarangal. Bakit ba ako pinili ng pamilya So bilang manugang? Hindi ba dahil nakita ninyo ang talino at kakayahan ko? Sa huli, mapagkunwari lamang kayo. Hindi pa sapat ang pagsipsip ninyo sa akin. Gusto pa ninyong hadlangan ang kinabukasan ko. Naging ligtas at matatag ang pamilya So nitong mga taon dahil sa akin. Malaki ang napakinabangan ninyo. Hindi pa kasama ang prestihiyo ng pagiging biyenan ng isang opisyal. Napakaraming makapangyarihang ang gustong makipagkaibigan sa inyo. Alam na alam ko iyon. Ay matagal nang nabayaran. Nabayaran na raw. Sa panaginip mo. Noong bagong upo ka, hindi ka makapasok sa hanay ng mga maharlika. Ang pamilya So ang naghanap ng mamahaling kayamanan para maayos ang mga koneksyon mo. Tinulungan ka naming makipagkaibigan sa mga makapangyarihang angkan. Kung hindi, mararating mo ba ang katungkulan mo ngayon? Su Wanqing, ito pala ang tunay mong mukha. Sa dami ng sinasabi mo, ayaw mo lamang umalis sa pamilya Joe. Napakamakamundo mo talaga. Gusto ko ng kasulatan ng maayos na paghihiwalay. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Su Wanqing, huwag mong pangarapin ang maayos na paghihiwalay para makapag-asawang muli. Itatakwil lamang kita. Tingnan natin kung sino ang mangangahas na pakasalan ka. Joe Chumo, bakit napakasama mo? Ano ba ang kasalanan sa iyo ng pamilya So? Kasulatan lamang ng maayos na paghihiwalay ang hinihingi ng kapatid ko. Bakit kailangang sulat ng pagtatakwil ang ibigay mo? Kinamumuhian ko ang mapagmataas na tingin ng pamilya So. Gusto kong si Su Wanqing.
ay mamuhay sa tabi ng malamlam na lampara at rebulto ni Buddha. At mabulok habang buhay sa kumbento. Su Wanqing, ang pinakakinamumuhian ko, ay ang mga matang puno ng awa at habag. Ako si Zhou Chumo, isang marangal na iskolar. Malinis ang konsensya at asal ko. Hindi ko kailangan ng awa o limos ni Newman. Bitawan mo ang kapatid ko. Hayop ka. Hindi ko kailanman nalaman na ang pagmamalasakit ko sa kanya ay awa at habag lamang pala sa paningin niya. Dahil pala roon, matagal niya akong kinimkiman ng galit, at wala man lang akong napansin. Minahal mo ba talaga ako kahit kailan? Kahit kaunti lamang? Hindi. Hinding-hindi ako iibig sa isang babaeng tuso. At sekim sa karangyan na tulad mo. Noon, sa templo ng Nanshan, isang tugtog lamang ang nagpaibig sa akin. Ang magiliw at marangal na iskolar na mahusay tumugtog ng Qin. Bakit naging ganito kalupit at kasuklam-suklam? Kung alam ko lamang na haantong dito, hindi ko sana ibinuhos ang buong yaman ng pamilya para suportahan ka sa pagsusulit pang imperyo. Nagbago ka na, Zhou Chumo. Ikaw ang nagbago. Kung mahal mo ako, tanggapin mo ang sulat ng pagtatakwil at umuwi ka ng tahimik. Maraming taon kitang pinaglingkuran, nang walang kahit isang reklamo. Ngayon, kasulatan lamang ng maayos na paghihiwalay ang hinihingi ko. Papayag ka ba o hindi? Kunin mo ang sulat ng pagtatakwil at lumayas ka. Iyan na ang pinakamalaking awa namin sa iyo. Talagang walang katwiran ng pamilya Zhou. Sige. Napakabuti. Isusumbong ko kayo sa hukuman. Chen-er, umalis na tayo. Mga tao, ibalik ang ginang sa kanyang bakuran at ikulong siya roon. Huwag siyang hayaang makalabas kahit isang hakbang. Bitawan ninyo ako. Kaya kong maglakad mag-isa. Binibini, masamang balita. Dinakip at ikinulong ang Panginoon at ang panganay na Ginoo. Hinagupit pa sila ng 50 beses. Durog at sugatan ang kanilang mga puwitan. Hindi pa pinapayagang lagyan ng gamot ang mga sugat nila. Zhou Chumo, mamatay ka sana sa masamang paraan. Maaaring hindi ako mamatay, pero siguradong mamamatay ang ama at kapatid mo. Kung gusto mong makauwi para ipagluksa sila, kunin mo ang sulat ng pagtatakwil at umalis ng tahimik. Binibini, ayos lang ba kayo? Tama ang sinabi ng kuya. Isa nga siyang walang pusong hayop. Tuluyan na akong nawalan ng pag-asa sa kanya. Kasalanan ko ring maling tao ang pinili ko. Binibini, bakit hindi natin hingin ang tulong ni Ginoong Zai? Magkaaway hanggang kamatayan sina Zai YG at Zhou Chumo. Matagal na silang hindi magkasundo. Kapag may handaan si Zhou Chumo, hindi pumupunta si Zai YG. Ganoon din naman ang kabaligtaran. Hindi nila pinalalampas kahit pinakamaliit na pagkakamali ng isa't isa. Pero nakakulong ako sa bakurang ito. Hindi ako makalabas. Paano ko siya mahahanap? Binibini. Ang kabilang bahagi ng bakuran natin ay katabi mismo ng lansangan. Maaari tayong tumakas sa ibabaw ng pader. Sige, maghanda ka ng hagdan. Hangyo, napakataas. Paano ako bababa? Gumapang pa kayo ng kaunti roon. May puno sa bahaging iyon. Subukan ninyong dahan-daang bumaba sa mga sanga. Babaguhin mo ang lahat. Dahil sa iyong kahapon. Sa panaginip. Itinakdang mapasa iyo ang puso ko. May kailangan din akong sabihin sa iyo. Nasaan tayo? Isa ito sa mga hiwalay kong tirahan. Maaari bang hindi na ako pumasok? Kung gusto mong may makakita sa atin, maaari rin tayong mag-usap dito. Pumasok na lamang tayo. Sabihin mo, ano ang kailangan mo sa akin? Gusto kong iligtas ang ama at kapatid ko.
Gusto kong makipaghiwalay ng maayos kay Joe Chumo. Matutulungan kita, pero may isang kondisyon. Anong kondisyon? Pagkatapos ninyong maghiwalay, pakasalan mo ako. Bakit ako? Napakaraming dalagang mula sa mararangal na angkan sa kabisera. Bakit ako pa, isang babaeng diborsyada? Dahil ikaw ang babae ni Joe Chumo. May alitan kami. Ang makita siyang hindi mapalagay ang pinakamalaking aliw ko. Baka hindi mangyari ang gusto mo. Wala naman ako sa puso ng asawa ko. Baka hindi mo makamit ang layunin mo. Problema ko na kung makakamit ko iyon o hindi. Sabihin mo lamang kung papayag ka. Narinig kong kinagigiliwan mong hukayin ang puso ng tao. Huhukayin mo rin ba ang puso ko? Depende iyon sa magiging asal mo. Kapag pinakasalan mo ako, baka hindi ko hukayin ang puso mo. Kapag tumanggi ka, siguradong mamamatay sa bilangguan ng ama at kapatid mo. Sige, pakakasalan kita. Ano mo sila ililigtas? Titingnan ko muna ang magiging asal mo. Hindi masama ang ipinakita mo. Hindi na kailangang hukayin ang puso mo. Ibig sabihin, maaari niyang hukayin ang puso ko anumang oras. Ano ba talaga ang dapat kong gawin para masiyahan siya? Kumapit ka ng mahigpit. Sa 3 taon na wala ako. Matagal na kayong may relasyon ni Zai YG, hindi ba? Nagkukunwari ka pang marangal at malinis. Baka matagal ka na niyang pinagsawaan. Ikaw ang 3 taong ipinadala sa malayong lalawigan. Ikaw ang nakipagrelasyon kay Liu Yanyan. Huwag mong ay paratang sa akin. Ang marumi at kasuklam-suklam mong pag-iisip. Kung wala kayong relasyon ni Zai YG, bakit niya ipinahayag na pakakasalan ka niya makalipas ang kalahating buwan? Humingi na siya sa emperador ng utos na ipakasal kayo. Humingi pala si Zai YG ng utos sa emperador. Wala man lang siyang sinabi sa akin. Hindi naman talaga kami magkakilala noon. Bakit niya aabutin ang ganitong hakbang? Binibini, ayos lang ba kayo? Ayos lang ako. Umalis na tayo. Sa 3 taon na wala ka, hindi ako nakipagrelasyon kaninuman. Nasa iyo na kung maniniwala ka. Mula ngayon, malaya na tayo sa isa't isa. Mamuhay na tayo ng kanya-kanyang payapa. Su Wanqing, malapit ko nang pakasalan si Yanyan. Huwag kang pupunta roon para manggulo o mangulit. Kung hindi, hindi ko palalampasin ang pamilya Su. PWE, tumingin ka muna sa salamin. Tingnan mo kung ano ka talaga. Karapat-dapat ka bang guluhin ng binibini namin? Lumayo ka sa amin. Hangyo, isa ka lamang utusan. Nang ahas kang murahin ako, ayaw mo na bang mabuhay? Nagsasabi lamang ako ng totoo. Wala akong magagawa kung ayaw marinig ng Ginoo ang katotohanan. Marahil nagkamali talaga ako. Hindi ko dapat isinugol, alang-alang sa tinatawag na pag-ibig. Ang natitirang bahagi ng buhay ko. Hindi ka pa ba tapos? Ang lalaking makitid ang isip, tubuan sana ng kalyo sa mata. Ching-ching, ako ba ang minumura mo? Si Joe Chumo ang minumura ko. Ginalit siya ni Hangyo. Akala ko hinabol niya kami para manggulo. Magaling, Hangyo. Tandaan mo, mortal na kaaway ng magiging asawa mo si Joe Chumo. Hindi mo kailangang magpakita ng galang sa kanya. Opo, Ginoong Manugang. Napakadali naman niyang nabili. Ginoong Zai, bakit ka humingi sa emperador ng utos para sa kasal natin? Gaya ng sinabi ko, kapag hindi masaya si Joe Chumo, masaya ako. Hindi ba iyon ang tamang sagot? Sa simula pa lamang, paghihiganti kay Joe Chumo ang layunin niya. Narito ang mga cake mula sa Yushan Pavilion. Kainin mo habang mainit pa. Salamat. May tungkulin pa akong aasikasuhin. Ang tanod kong si Tang Chin ay maghahatid at magbabantay sa inyo hanggang makauwi. Huwag kayong mag-alala. Binibining So, narito ako.
Ipagutos ninyo lamang ang anumang kailangan. Sige, salamat. Ito ang paborito mong cake na Osmundas. Mula pa rin sa Yushan Pavilion. Napaka-maalalahanin naman ng magiging asawa ninyo. Paano niya nalaman na gusto ko ang cake na Osmundas? Marahil nagkataon lamang ang lahat. Masaya para sa akin ang ama at mga kapatid ko. Sa wakas, nagkaroon muli ng lakas ng loob si kuya para kumuha ng pagsusulit. Mula pagkabata ay nag-aaral na siya. Matapos mabaygo sa pagsusulit 3 taon na ang nakalipas, tuluyan siyang nanlumo. Kung dahil sa nangyari ay muli siyang sisigla, maituturing na rin iyong isang biyaya. Gabi na, bakit ka na parito? Huwag ka nang magburda, masisira ang mga mata mo. Magpapagawa ako sa mga mananahi. Wala rin naman akong ibang ginagawa. Hindi nakakapagod ang pagbuburda ng belo pang kasal. Walang kailangang gawin ang aking ginang. Kung hindi, bakit pa ako gumagastos ng napakaraming pilak para buhayin ang lahat ng utusan? Hindi ba magiging tamad at walang silbi ako niyan? Hindi. Maaari mong gawin ang anumang talagang gusto mo. Hindi kita pakikialaman. Pero ang ganitong nakakapagod na gawain, ay ipaubaya mo na sa mga utusan. Kung hindi, masasayang lamang ang pilak na ibinabayad ko. Ano naman ang hindi nakakapagod gawin? Ang paggawa ng anak, hindi iyon nakakapagod. Kapag gusto ng ginang, maaari kitang samahan anumang oras. Kumusta naman ang ipinakita ko? Pasok ba sa hinihingi mo? Hindi masama, ipagpatuloy mo sa susunod. Binibini, hindi ninyo alam. Umabot sa 68 kaban ang handog ni Joe Chumo kay Liu Yanyan. Hindi ba hayagan nila tayong ipinapahiya? Noong pinakasalan niya kayo, 3 kaban lamang ang handog niya. Hanggiyo, wala talagang kakayahan noon ang pamilya Joe na magbigay ng handog. Iba ang noon sa ngayon. Hindi na iyon mahalaga, pero sobra na ang pamilya Joe. Itinakda pa nila ang araw ng kasal. Sa mismong araw ng kasal natin, talagang nagbago na si Joe Chumo. Hindi na siya ang magiliw at marangal na iskolar noon. Hanggiyo, mula ngayon ay wala nang kinalaman sa atin ang pamilya Joe. Huwag mo nang sadyang alamin ang tungkol sa kanila. May bago na rin tayong buhay, hindi ba? Opo na, binibini. Binibini, dumating na ang mga handog ng magiging asawa ninyo. 79 na kaban ang lahat. Hindi na magkasya sa bakuran. Masaya ka na ngayon. Masaya lamang ako para sa binibini. Ha ha ha. Kapag dumating ang mga tagaso, huwag silang papasukin para manggulo. Panginoon, ikakasal din ngayon sina Binibining Su at Ginoong Zai. Hindi pupunta rito ang pamilya Su. Nung sinabi mo, ngayon din ang kasal nila. Bakit wala akong alam? Utos iyon ng matandang ginang. Ang matandang ginang at pamilya Liu ang pumili ng araw na ito. Balita ko, si Binibining Liu mismo ang humiling nito. Ina, bakit mo ginawa iyon? Hindi ba napagpasyahan mo ng pakasalan si Liu Yanyan? Ano na naman ang ikinagugulo mo? Hindi ko alam. Pakiramdam ko lamang ay may mahalagang bagay na nawala. Wala ka ng ibang daan. Salubungin mo na ang bago mong asawa. Bakit ka pumasok dito? Labag ito sa kaugalian. Gutom ka na siguro. Kumain ka muna ng kaunti.
Pagdating sa silid pang kasal, saka ka kumain ng mainit na pagkain. Madaling araw pa lamang ay gin-icing na ako para bihisan at ayusan. Talagang wala pa akong nakakain. Hindi iyon napansin ng ama at mga kapatid ko. Sanay na rin doon ang tagapangasiwa ng kasal. Siya lamang ang nakaisip na baka gutom ako. Napakadali namang maantig sa lalaking ito. Huwag kang umiyak, ginang ko. Kapag hindi maganda ang asal mo, huhukayin ko ang puso mo. Kung gayon, hukayin mo na ang puso ko. Huwag kang umiyak, ginang ko. Hindi ko huhukayin ang puso mo. Lumabas ka na agad. Hindi ito naaayon sa kaugalian. Ako ang gumagawa ng mga tuntunin. Ching-ching. Kapag hindi ka masaya sa pamilya Zai, umuwi ka kay ama. Kaya pa kitang buhayin. Alam ko, ama, umuwi na kayo. Noon, nakasakay rin siya sa puting kabayo nang pakasalan niya ako. Ngayon, nagbago na ang lahat at hindi na maibabalik ang nakaraan. Wala na kaming kinalaman sa isa't isa. Hindi na kailangang magkita pa. Ang minahal ko ay ang taong nakilala ko sa templo ng Nonshen. Ang kahanga-hanga at walang kapantay na lalaking iyon. Hindi ang Joe Chumo na nakikita ko ngayon. Ginoo, pakisipa ang pinto ng sasakyang pangkasal. Ang pagsipa rito ay sumasagisag sa kapangyarihan ng lalaking ikakasal. Sa hinaharap, susunod sa lahat ang kanyang asawa. Ginoo, hindi ito naaayon sa kaugalian. Aapakan kayo ng bagong asawa ninyo balang araw. Hihintayin ko iyon. Ibaba mo ako. Ang aking mga tao ay sumusunod sa sarili kong mga tuntunin. Bakit ba napakabuti niya sa akin? Maaari rin pala akong pahalagahan ng isang tao. At ingatan na parang kayamanan. Ginang, ngayong umaga ko lamang nalaman ang mga tsismis sa labas. Sinasabi sa lahat ng dako na isa kayong inahing hindi nangingitlog. Siguradong gawa iyon ng pamilya Joe. Tawagin mo na akong, Ginang. Huwag na, binibini. Opo, Ginang. Pero talagang sobra na ang pamilya Joe. Wala tayong patunay na sila ang may gawa. Ang Chin. Narito po, ipunin ang lahat ng nagsasalita ng masama tungkol sa Ginang. Ipagbili silang lahat bilang mga alipin. Maawa po kayo, Ginoo. Ginoo, maawa po kayo. Hindi na po kami muling magsasalita ng walang ingat. Sino ang nagutos sa inyong pag-usapan ng Ginang dito? Magsabi kayo ng totoo. Si Chunxing po. Si Chunxing ang nagutos sa amin. Sino si Chunxing? Anak siya ni Yayang Gui, na naglilingkod sa matandang Ginang. Noon, nais ng matandang Ginang na gawing personal ninyong kalaguyo si Chunxing. Pero tumanggi kayo. Gayunman, hindi pa rin niya kayo malimutan. Nang pumasok ang bagong Ginang, hindi niya iyon ikinatuwa, kaya sinuhulan niya kami para suruan ang Ginang sa lansangan. Pinoprotektahan si Chunxing ni Yayang Gui. At nasa likod ni Yayang Gui ang matandang Ginang. Hindi po kami ng ahas tumanggi. Pinsan. Dalhin silang lahat sa Bakiring Mansion sa labas ng lungsod para magtrabaho. Dakpin si Chunxing. Ipagbili agad bilang alipin. Opo, gagawin ko po agad. Asawa, hayaan na lamang natin. Hindi ko pa nakikilala ang iyong ina. At hindi magandang makabangga agad ang mga tauhan niya. Ginang ko, ikaw ang babaeng pinuno ng pamilya Zai. Hindi mo dapat hayaang year-okan ka ng mga utusan.
Ang paglapastangan sa iyo ay paglapastangan din sa akin. Huwag kang matakot. Ako ang sasalo sa lahat para sa iyo. Pero tauhan iyon ng iyong ina. Tauhan lamang siya ni ina. Hindi si ina mismo. Paano kung mag-away kami ni ina? Kanino ka papanig? Sa iyo. Sa pinakamasama, luluhod ako sa bulwagan ng mga ninuno, para mailabas ni ina ang galit niya. Hindi kita hahayaang lumuhod doon. Kung gayon, maraming salamat, ginang ko. Marami pa ring nakatingin sa atin. Kapasok pa lamang ng bagong manugang. Bigyan mo ako ng paliwanag. Hindi ba ninyo iyon napansin? Hindi ako naniniwalang si Ching Ching ang sadyang manggugulo pagkadating niya. Ang utosang iyon ang hindi gumagalang sa mga amo. Isang utosang tulad niya. Itatago pa ba natin hanggang bagong taon? Ano ba ang ginawa ni Chun Xing? Nagpakalat siya ng chismis sa buong mansiyon. At siniraan si Ching Ching. Ginoo, nagkamali lamang si Chun Xing. Naniwala lamang siya sa mga chismis sa lansangan. Alam mo palang magpapakalat ng chismis si Chun Xing sa mansiyon. Pero hinayaan mo pa rin siya. Ibig sabihin, kasabwat ka rin. Dahil matanda ka na, panirahan ka na lamang sa bakiring mansiyon. Hindi kayang pagkatiwalaan ng pamilya Zai ang isang tulad mo. Totoo bang hindi maaaring magkaanak si Wan Qing? Hindi totoo. Kagabi ang unang gabi ni Wan Qing bilang isang babae. Nandoon pa ang telang patunay ng kanyang kalinisan. Ipakikita ko sana iyon kay ina. Pero pagdating ninyo ay agad ninyo siyang hinarap ng masama. Paano ko maipapaliwanag kung hindi ko sasabihin? Hindi ba pwedeng sabihin ng pribado ang ganoong bagay? Mabuting bata, nagkamali ng akala si ina tungkol sa iyo. Ito. Kunin mo ang pulse heiress na ito. Minana ito sa bawat salinlahi ng pamilya Zai. Ipinapasa lamang ito sa asawa ng panganay na anak. Kinikilala ka na ni ina. Hindi masama ang puso ni ina. Kung mag-away kayo balang araw, ilabas ninyo ng buo ang sama ng loob. Huwag ninyong kimkimin. Ako ang sasalo para sa inyong dalawa. May mahusay na manggagamot naman sa mansiyon. Hindi kailangang matakot na magkasakit si ina sa sobrang galit. Makapal din ang balat at matibay ang katawan ng asawa mo. Kakayanin ko ang ilang palo. Siya ang unang taong nagsabi sa akin na hindi ko kailangang laging magparaya kapag may pagtatalo. Bago ako ikasal, sinabi ng ama at mga kapatid ko na pagbigyan ko ang biyenan ko. Bago ipadala si Zhou Chumo sa malayong lalawigan, pinagbilinan din niya akong huwag galitin ang matandang ginang. Paulit-ulit akong nagparaya, pero ako lamang ang laging nasasaktan. Sawa. Bakit napakabuti mo sa akin? Hindi pa naman tayo matagal na magkakilala. Ako. Isipin mo na lamang na ginagawa ko ito para makapaghiganti kay Zhou Chumo, maaari ba? Hindi ako naniniwala, siguradong may iba pang dahilan. Pero ayaw pa niyang sabihin. Kaya hihintayin ko ang araw na handa na siyang magsabi sa akin. Ginang, mamangka tayo. May lawa sa unahan. Namumukadkad ng sagana ang mga lotes. Napakaganda ng tanawin.